ng mga researchers doon sa bundok, ay ang nakikita ko dito, posible ang method niya ay ethnography or participant observation. Marami pa rin again, pero itong dalawa ang isa sa mga pinaka-known or basic na method kung saan kailangan ng researchers pumunta doon sa lugar at mag-immerse sila. Kaya nga sinasabi nilang immersion, lalo na participant observation. Dapat nandun sila, kasali sila doon, parang magiging part sila ng community para ma-experience nila mismo kung ano yung mga ginagawa ng komunidad na iyon. Tapos mag-observe sila, mag-gather sila ng data. Yun na participant observation. Okay? Yan yung paliwanag natin dyan. Pero tandaan natin, hindi ibig sabihin na kapag participant observation or ethnography yung method mo ng pagre-research, kaya agad-agad pupunta ka na kagad at papasok ka na noon. Okay? Kasi mga ka-psychology, every time gagawa tayo ng research, or halimbawa sa mga estudyante, gagawa sila ng thesis, dadaan po yung research proposal ninyo sa isang committee, ang tinatawag nating ethics committee, mga psychology learners. Okay? Ethics committee. Lahat ng paaralan ini-expect na mayroong research committee. Anong role nila? Sila itong mag-a-approve, mag-i-evaluate sa lahat ng aspeto ng research. Okay? Kung may maka-benefit ba nito, wala bang anong tawag natin dyan? Wala bang madidihado sa research na ito? Hindi ba yung mga participants o respondents magagamit lang para sa benefit ng isa or sa researcher? So titignan itong lahat ng aspeto na ito. Itong research ba ito ay maka-benefit bang mga participants na ito? Again, lahat po yan. Kasali po again, sa paaralan may research ethics committee. Okay? Aside dyan, yung research teacher mismo ng estudyante, titignan din niya, siya yung mag-a-approve din ng topic or title. Kung feasible ba or kaya bang gawin ng isang estudyante na hindi manganganib yung kanyang buhay. Okay, so puntahan natin. Ang pinaka-importante dito na titignan ay itong papakita natin. Ito yung tinatawag natin dito na, nilagyan ko lang dyan ng research sa bundok. Actually, pwede naman. Hindi naman, kasi explain lang natin kasi marami nagtatanong, bakit nasa bundok? Bakit kailangang mag-research sa bundok? Again, depende kasi po yan sa mga interest natin. Hindi mo talaga mapipilit na yung mga tao na, wag ganyang research kasi parang hindi mo na kailangang pumunta ng bundok. Meron talagang mga tao na interested sa ganitong mga communities. Meron talaga. Pero ito yung i-explain natin. Ito dapat yung titignan. Ito, gatekeepers. Okay? Alam ito ng lahat ng nagkakandak ng research. Alam ito lahat ng paaralan. Alam ito lahat ng research ethics committee. Yung gatekeepers. Ano nga ba ang gatekeepers? They are individuals or institutions holding, individuals or institutions holding the authority to grant or deny a researcher access to specific research sites, data, or participants. Again, sino po ang gatekeepers? Sila yung nag-a-approve, nagdi-deny. Ngayon, sa kaso dito ni Alisa, mga ka-psychology learner, sino nga ba ang gatekeeper dito? Unang-una, di ba yung paaralan? Wag na lang natin sabihin anong paaralan, pero nandyan na yan. Nasa na. Di ba sila dapat nag-i-evaluate? Hindi ba manganganib dito ang buhay ni Alisa? Hindi ba manganganib dito ang buhay ng mga participants? Sino maka-benefit dito? Si Alisa lang ba para makapagtapos siya? Or pati yung participants may makukuha dito na benepisyo sa ginagawang research ni Alisa? Okay? Tapos kung titignan na dyan, kung wala, one-sided lang, tapos pwede nilang i-deny yan. Or lalong-lalo na kung risky sa buhay, be it sa researcher or doon sa participants. Pag nakita nila, magiging delikado yung buhay ng participants kapag ginawa mo ito. Hindi nila i-approve yan.
dapat. Or manganganib ang buhay ng researcher, so hindi i-approve dapat. So i-atras dapat, i-deny dapat. Okay? So halimbawa, ngayon, nag-approve yung research committee or research ethics committee ng paaralan. O sige, papayagan namin itong research na ito. So allowed ka na ngayon na pumunta doon sa site or sa location na or sa research environment yung tawag namin dyan. Oh, ano dapat ang gagawin? Again, pagdating mo doon sa research environment, yung gatekeepers nandoon pa rin. Okay? Anong ibig sabihin? Yung mga ethics committee ba pupunta din? Of course, hindi necessary. Yung gatekeepers sa research environment, ito yung mga intermediaries. Ito, who protect potential participants from harm, ensure research quality, and manage access to specialized environments like schools, hospitals, or vulnerable communities. So kaya kailangan talaga mga ka-psychology learners na bago sila pumunta doon sa site kung saan yung participants nila. Again, assuming totoo yung narrative dito na research ito yung mga researchers ito. Kailangan mayroong anong tawag nito? Gatekeepers. Sino-sino itong mga posibleng gatekeepers? Posible insider ng grupo. Halimbawa, pinuntahan nila yung NPA group. Dapat may insider. Tapos, mga opisyal ng komunidad. Posible barangay captain, barangay tanods, lahat yung alam kung ano yung paano i-access yung komunidad na iyon. Again, lahat po yan kailangan. Okay? Tignan, kailangan gawin kasi research po ito. Again, lalong-lalo na ngayon, nag-claim ang UP, nabanggit tuloy. Sabi ko hindi ko babanggitin. Nag-claim yung paaralan na inallow nila ito dahil sa inilabas nilang statement kahapon. No students, no? Anong sabi dito? Ayan, nandyan sa natin. No UP students is limited lessons learned within the classroom. So, inamin ng paaralan na pinayagan nila na pumunta ito doon sa bundok. Okay? So again, ako personally, itong pinalabas ng Kabataan Party List, inamin ng UP Diliman na talaga pinayagan nila. Para sa akin, again, malaki ang dapat isagot dito ng paaralan tungkol dito sa nangyari kay Alice Alano. Okay, sa isang guro. Okay, so i-comment yung mga psychology kung or kung may mga katanungan kayo dyan. Ito puntahan natin, may post dito ang isa sa mga member ng Makabayan. I think matagal na ito, April 23 pa ito na post. Ayan. Teddy Casinio, nako, tingnan natin, analyze natin ito mga psychology. Kasi sa pagkakaalam natin, itong si Teddy Casinio, naging congressman din ito. At may mga connection pa rin ito hanggang ngayon sa mga kongresista, active pa ito. Hindi na siya congressman pero of course itong mga Makabayan Black ay mga kasamahan nila yan. Tingnan natin. 19 rebels dead in a running firefight that lasted throughout the day. No survivors, no one captured alive, no surrenders, all them dead. Mga psychology, analyze natin. Kasi lumalabas para sa akin, may pag-amin dito. Si Teddy Casinio bakit? Ayan, running firefight. Ibig sabihin, naglalabanan talaga. Tapos, ang sinabi pa niya dito, lasted throughout the day. Lasted throughout the day. Ibig sabihin, naging mahaba yung labanan. Okay? Kasi kung mga civilian yan, hindi aabot yan ng 15 minutes. Isang tira lang, isang bala lang. Wala na. Yet, lasted throughout the day, ibig sabihin, buong araw na labanan, ibig sabihin, yung mga militar, nag-iingat talaga. At hindi basta sumusugod. Kasi kung alam nila na civilian yan, tirahin na natin. Again, sabi ko nga, mahaba na 20 minutes dyan, yung 19. Ubus ka agad. Again, kung civilian Ang problema nga, since umabot ito ng buong araw, according to Teddy Casinio, malamang sa malamang, may armas ito. Lumalaban ito. Kaya ang hirap paniwalaan, yun na nga, in-explain natin, medyo mahirap paniwalaan yung naratibo na researcher
Tapos ito rin, mahirap paniwalaan ang naratibo, pangalawang naratibo na civilian. Kasi ito, sabi ni Casino, running firefight lasted throughout the day. Oh, yan oh. Yan mga post ni Casino, mukhang hindi niya in-evaluate ito eh. Mukhang inamin talaga niya eh. Tapos, ang masakit dito, itong pangalawa na ano niya, second paragraph niya, meanwhile, not one fatality on the military side. No reported wounded or injured. Oh, diba? Mukhang lumalabas pa na mas parang nalulungkot pa siya na walang nasawi na militar. Oh, yan yung naging problema dito. So, ako personally, nagdududa na tuloy ako kung ano yung priority dito ni Teddy Casino. Bakit mas gugustuhin pa niyang may mamatay sa hanay ng militar at may masugatan sa hanay ng militar? Ah? Knowing na inamin niya dito na running firefight ito that lasted throughout the day. Na ibig sabihin, lumalaban. Oh, kasi nga umabot ng isang araw, ibig sabihin lumalaban. Okay? So, yan yung mga obserbasyon natin dito, mga psychology. So, I hope meron kayong natutunan dito sa pinag-uusapan natin ngayon. And hopefully, magkakaroon pa ulit tayo ng live tungkol dito. Posible explain natin bakit itong mga taong to ay pumapasok at nagpapamember ng mga grupong ito. Okay, so hopefully may paliwanag natin dyan. Yan sa isa sa mga lives natin in the future. Okay, so again, kung nagustuhan nyo itong video na ito, may natutunan kayo, paki-thumbs up po. Kung wala rin naman, kung hindi nyo nagustuhan, paki-thumbs down. And then, paki-comment kung ano yung mga nagustuhan or hindi nyo nagustuhan para po ma-improve itong channel natin. Okay, ako po si Philip. Maraming salamat sa mga sa inyong panunood. At makita tayo sa susunod nating live. Paalam po sa inyong lahat.